Sa obstacle course na ito, bida ang cute na ito sa paghahanap ng buto. It's big! Wala namang kahirap-hirap na tinawid ng isang ito ang animoy tulay na may mga kunwaring kaaway sa ibaba. Pati ang tunnel na ito, sisiw sa ilang aso. Harvey! Pero may ilan tila di ata narinig ang tawag ni Amo. Harvey! Sa shower obstacle, naloko na ang karera sa uhaw na aso. Marami naman ang ayaw talagang mabasa ng tubig. Pero, syempre, may nakatapos din. Masaya, kasi masaya siya. Pag hindi ginawa ng dog mo, ikaw gagawa. So, ako gumawa nung yung jump na may tubig. So, ako gumawa nun. So, syempre, yung bonding namin, hindi maaalis. Do you think you're gonna win? I don't think so, but I'm very pleased with how the dog performed today. With no training at all, just home training, so she obeyed very well. Maging ang mag-best friend na ito at kanilang pet dogs di nagpahuli sa game. It's like a little sister but smaller and has fur. How about you? Well, she's kind of jumpy, but whenever she sees the dog, she doesn't know. She always barks. Ayon sa organizer ng palaro, di pagalingan ang layo ng challenge kundi paghikayat lang sa mga pet owner na magbigay oras sa kanilang alaga. Magkaroon ng panahon, ilabas yung aso nila at pagkakataon na laruin yung mga aso nila. Kasi ang mga aso hindi dapat nasa bahay, hindi dapat nakakulong parate. Kailangan madalas silang ilabas at nakakakita ng mga bagong bagay. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Dito sa showbiz, ihatid na ating morning kachika si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Ilang kaibigan sa showbiz ni Paquito Diaz ang dumalaw sa burol ng veteranong aktor sa Parañaque. Ibinyahe ang labi niya matapos iburol ng ilang araw sa Daraga Albay. Narito ang report. Binagsan ng tao ang unang gabi ng burol ng veteranong aktor na si Paquito Diaz sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Dito dinala ang labi ni Diaz mula Albay kung saan siya unang binurol. Namataan ng GMA News ang ilang celebrities sa burol tulad ng mag-asawang Eddie Gutierrez at Annabel Rama, Ramon Christopher at Ricky Davao. Dumating din ang ilang personalidad mula sa mundo ng sports tulad ng PBA coaches na sina George Gallant, Richard Del Rosario, Caloy Garcia at Art de la Cruz at Rene Pardo. Ikinwento rin ng anak ni Paquito Diaz na si Joko ang hilig ng ama sa sports, lalong-lalo na sa basketball. He became a player dati sa FEU dahil pambayad ng tuition. So, he needed to play for FEU para libreng yung scholarship niya. Tapos, nagtatrabaho rin siya as security guard sa FEU. Tapos, estudyante rin siya. Ikinwento rin ni Joko ang pagiging disiplinaryan ng kanyang ama. He was strict. So, sa mga girls, medyo strict siya. Sa akin din, dahil I have to go home early because I have to play the next day. I have to practice every day. So, ganun, di ka pwede magpuyat. Ang barkada mo, teammates mo lang. Sa Huwebes nakatakda ang libing ng aktor. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Samantala, official royal wedding coin ni Prince William at Kate Middleton inilunsad na sa United Kingdom. Tampok sa 5-pound coin ang mukha ng royal couple. Aprobado mismo ni Prince William at ng kanyang lolang si Queen Elizabeth II ang disenyo nito. Mabibili ang souvenir coin sa halagang halos 10 pounds o mahigit 700 pesos kada piraso. Nakatakdang i-release sa publiko ang royal wedding coin sa March 16. Pero hindi pa sinabi kung ilang pirasong coins ang ilalabas nila. May chika pa ako mamaya kaya dyan lang kayo. Rhea? Salamat, Luan. Pinarangalan sa 5th Hildegard Awards for Women in Media and Communications ng St. Scholastica's College, Manila ang programang Kapuso Mo, Jessica Soho. Mismong ang host ng programa na si Jessica Soho ang tumanggap ng award. Ang parangal sa programa ay para sa kontribusyon nito sa larangan ng broadcast journalism. Inalay ni Jessica ang karangalan sa mga taong nasa likod ng programa. Nagpasalamat din siya sa lahat ng bumubuo ng award-giving body
sa pamumuno ng mga MASCOM student. Sana po ay patuloy kaming makapaghatid sa inyo ng makabuluhang mga kwento linggo-linggo. Alang-alang po sa serbisyong totoo. Makibalita tayo sa latest sa dali ng trapiko kasama si Laban Yuber. Love! Maraming salamat, Igan, mga kapuso. Ito na po ang ating kakalsadahan. Unahin na po muna natin ang aming kinaroroonan. Intersection po ng Legarda, Mindiola, at syempre Recto. Makikita ho natin ngayon, tuloy-tuloy pa naman ho ang ating mga motorisang patungo ng Divisoria area. Pero yung mga papalabas po ng Recto patungo ng Legarda, medyo mahaba-haba na po yung pila. Sa may Legarda naman, may konting problema na rin po ang mga papalabas naman ng Legarda. Napakahaba na po ng pila at medyo nagkakaroon na po ng pagsisiksikan. Pero ang Mindiola, mga kapuso, napakaluwag para po sa ating mga motorista. Via GMA Traffic System, silipin natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak. Yung pong kaliwa ay patungo ng A. Bonifacio at patungo po or paakyat ng EDSA na makikitaan pa naman ho ng maayos at tuloy-tuloy na dalo ng trapiko. Maski po yung kanan patungo po ng North Luzon Expressway or patungo ng Norte. Sa ibaba po niyan ay ang General Santos sa may Bikutan. Makikita ho natin ang pagkakaroon na rin po ng pagbigat ng dalo ng trapiko sa kaliwang bahaging lane. Yan naman ho ay patungo ng Doña Soledad Avenue. Yung pong kanan naman patungo ng C6 Road, may konting kabagalan na rin pong nararanasan. Sa may EDSA Kamuning flyover naman, surprisingly, yung pong ating flyover sa kanang bahagi, medyo maayos-ayos pa, pero yung ground level po niyan, nagkakaroon na po ng pila sa mga oras na ito. At syempre yung unahang bahagi po sa may EDSA Cubao, may konting pagbagal na rin pong nararanasan. Ang kaliwa naman patungo po ng Norte at Monumento ay wala hong kaproblema. Good news naman ho para sa ating mga babaeng empleyado at enforcer sa MMDA. Kaugnay po sa Women's Month, ngayong buwan po yan, kayo ay maaaring makakuha ng cervical cancer vaccination sa pamamagitan po ng salary reduction. Ang vaccination po ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos. 3 shot po ang kailangan po ninyo sa loob ng 6 na buwan. At ang program po ay nagpapalakas ng well-being at empowerment ng mga babaeng empleyado at traffic enforcer sa Metro Manila Development Authority. At yan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin po nag-isang Reyna ng Kasada. Love and Uber. Okay, may coding tayo ngayong araw. Mga plaka nagtatapos sa numbers 1 and 2. Of course, sinasabi ko sa inyo araw-araw. Sumunod tayo sa mga sabi ko at Salman dyan na never fine. Balik sa'yo, Igan. At ang hirit namin mamaya, lalaki na tagpampatay sa Santa Mesa, Maynila, hinihinalang biktima ng summary execution. At fire show sa isang bar sa Taiwan na uwi sa sunog, siyang ang patay. Balikan na po natin Susan Enriquez nasa Mega Q-Mart. Saan? Yes, Arnold, good morning. Balik po tayo dito sa Mega Q-Mart. Ayan ha,